Hello everyone! So yung topic natin for this video is all about unicorn model. So ano nga ba si unicorn model? Actually naming lang yan, pero si unicorn model is a combination or consists of a fair value gap and a breaker block. Okay, kaya siya tinawag na unicorn. So nag-overlap yan dun sa dun sa market price natin if titignan nyo. Now, ulitin lang natin paano ba si fair value gap. Okay? So, si bearish fair value gap, meron siyang consists of a 3 candle pattern na hindi nag-overlap yung low nung first candle and high nung third candle. So, meron tayong gap dito. In a bullish fair value gap, hindi nag-overlap yung high nung first candle and low nung third candle. Meron tayong gap dun sa second candle. Okay? Paano naman si breaker block? Ayan, zoom lang natin ng konti. Example natin, ayan. Kailangan kay breaker block, meron tayong mga conditions. Okay? Kung makikita nyo, si breaker block, order block lang din yan na break. Kaya lang, na disrespect siya sa area na to. Ayan, kung titignan nyo. Diba, pag yung order block na tawag dito, pag yung order block is na disrespect, meaning hindi na valid order block yun. Yan. Pag na-disrespect siya, breaker block na yung tawag. Pero, para matawag mo siya na breaker block, kailangan meron tayong stop hunt na nangyari dito. Here. Yan. Ito, valid yan. Swing high. Swing high. Swing low. Swing high. Swing low. So, kung titignan nyo, meron tayong tatlong leg. Which is, this leg. Ang hirap mag-mark dito. Leg 1, leg 2, leg 3. Okay? So, sa leg 1, here, dito na form yung breaker block natin. Ngayon, so leg 2, yun yung magte-take out or mag-create ng stop hunt dun sa high nung leg number 1. Okay? And then, dun sa leg number 3, yun yung magko-confirm na breaker block talaga siya. So, paano natin mako-confirm na breaker block nga ba siya? So, pag minanark mo to, kailangan nag-candle body closure siya below. So, after that, pwede ka na mag-entry right after closure dito or pwede ka maghintay ng retracement dito sa mismong breaker block. And by the way, yung creation ng breaker block natin is candle body only. Yun yung prefer ko na breaker blocks. Okay? Yan. Kailangan candle body lang ang isama mo. Tapos, pag consecutive, kasama lahat. Okay? I hope that's clear. And sa bullish naman, meron tayong leg 1. Here. Meron tayong leg number 2. Meron tayong leg number 3 as a confirmation ng breaker block natin. Now, saan yung breaker block dito? Tama, ito. Yan, ganyan. Okay? Candle body only. Pag mag-isa siya, isa lang. Pero pag marami, consecutive candles na sunod-sunod like this one, sama mo lahat. Okay? So, paano ulit na-identify as a breaker block? Si leg 1, nag-create ng breaker block na hindi pa confirm breaker block kasi wala pa leg 3. And then, si leg 2, nag-create ng stop hunt, tinake out yung low nung creation ng breaker block. Si leg 3, yun yung magko-confirm. So, dito yung block natin, after candle closure here, which is this one, confirm na yan. Okay na, pwedeng na mag-enter dito or dito sa mismong breaker block. Okay? I hope that's clear. Pwede nating mag-sample tayo mamaya sa mismong chart. Or sige, diretso na tayo sa chart. Then, meron ako mga example below for our breaker block. And dito. Okay, marami tayong nakikitang breaker block dito. Ayan. Okay. So, dito, saan yung nakikita nyo na sa leg na to na nag-stop hunt? Here. So, meron tayong valid swing dito, which is this one. Okay? So, saan yung bullish breaker block natin? Here. The time na wala pa siya, confirmation, ganyan,
order block yan. So, ang expect natin dyan is bababa siya. Right? Pero, ang ginawa ni price, bumaba siya, then umangat, ulit, wala pang closure, wala pang confirmation, ayun, nag-confirm na siya. Kung titignan nyo, nag-candle body closure siya above dun sa breaker block natin. Basta nag-close siya above for bullish, valid breaker block na yan. So, paano yung magiging entry natin dyan? Ganito. Either ganito right after nung closure, and then dun ka sa swing low, then target mo is 1 to 2 or 1 to 3. Ganyan. And then, pwede na yan. So, pwede rin naman dito, mag-wait ka ng retracement. Ganyan. Then, same na stop loss. Okay? So, ayun, namitigi naman pareho. So, nag-expect tayo na aangat na yung market dyan. Medyo mabagal nga lang. So, ayun, ganun siya. Okay? So, paano naman si unicorn? Okay, ayan, another example lang to. Ito, paano si unicorn? Dito na lang. Okay. Meron tayong breaker block here. Here. Ayan, meron tayong breaker block. Tapos, kailangan merong nag-overlap na fair value gap, which is this one. Doon natin matatawag yan na unicorn. Same here, for bullish. Meron tayong leg 1, leg 2, leg 3, leg 1, kung saan yung breaker block, leg 2 kung saan na stop hunt tayo, and then leg number 3 kung saan magko-confirm yung breaker block. So here, nag-confirm yung breaker block kasi nag-go above na siya. Dito naman, go below. Ngayon, dapat dun sa leg 3 na nag-confirm ng breaker block, meron tayong fair value gap na na-form. Ang ganyan na breaker block na may FVG, yan yung mga high probability breaker blocks. Okay? So, proceed tayo sa mga examples. Yan, meron akong mga past trades dito. Ito is last June 3, 2024. Yan, nag-top down analysis ako from daily. Nakita ko dito, meron na tayong confirmation ng bullish move from smart money reversal here. Mga tayo, merong market structure shift dito. And then, umangat yung price. And then, kung makikita nyo, meron tayong mga SMTs below na na-form. And kung titingnan nyo yung order flow, bullish na talaga. So, ang ina-expect ko, aangat yung market, iti-take out itong mga ERL na to. Okay? So, dito, saan yung H1 natin dito? Hindi ata na-mark dito yung H1. Okay, meron tayong busy sa H1 dito. Saan bang part to? Ito ata yun. Okay. So, meron tayo and then target yung London High or ERL dito. Now, paano siya sa 5 minutes time frame? Yan yung entry ko. So, dun sa BC, from here, nakita ko na merong reversal confirmation dito using yung breaker block. Kung titignan nyo, confirmation din siya ng market structure shift from this high. Click. Yun. Ngayon, ang naging entry ko dyan is actually dito. Right after, siguro hindi ko lang na-mark na dito after confirmation. Ayan. So, ang model na to is a unicorn model. Why? Meron tayong breaker block here. Then, meron tayong FVG na na-form dito and dito. Ayan. So, unicorn model siya. Okay? Another example here, meron tayong breaker block, meron tayong stop hunt, meron tayong leg confirmation na breaker block na yan. So, ang naging entry ko is around this FVG. Meron tayong na-form na FVG dito. Kaya, nasabi ko na, okay, unicorn model to, entry ako. Yan, bumaba na yung market. Okay, so next, another example here. Meron tayong na-form na breaker block. So, leg 1, leg 2, leg 3. Sa confirmation of breaker block, dito may stop hunt tayo. Okay, so, ayun, meron tayong FVG na maliit dito. And then, yan, mga nasa market. Another example here. Yan, meron tayong breaker block. Meron tayong stop hunt dito. Meron tayong leg number 1, leg number 2, and confirmation ng breaker block going lower. Nag-close siya below dun sa breaker block natin. And then, meron pa tayong FVG dito. So, entry is here sa retracement. Then, bumaba na yung market. Okay?
another example, as example na to, ito medyo choppy yung market, pero if makikita mo, meron pa rin tayong mga swing highs and swing lows. Okay, so meron tayong stop hunt dito. Ito yung leg number 1 natin. Okay, tapos bumaba yung umangat. Then meron tayong confirmation dun sa breaker block na na-form natin dito. And then meron tayong FVG dito. So nag-show ng intention sa market to go lower. Then retracement ng konti. Then bumaba na siya. Ayan. Okay, ganun lang si breaker block. So dito hanap pa tayo ng example ng breaker block. So 5 minutes siguro para mas malinis ng konti. Yan. Kung titingnan nyo dito, meron tayong na-form na breaker block na hindi na-violate. Okay? So paano tayo unang mag-identify ng breaker block? Kailangan syempre meron tayong na-hit na higher time frame PDRA. Most probably, halimbawa dito, meron tayong M15, hindi, hourly, nasa 5 minutes pala tayo. Hourly na swing low or FVG, ganyan. Dito. Kaya tayo naghanap ng breaker block. Always remember, kailangan meron tayong ma-hit na higher time frame PDRA bago tayo maghanap ng possible entry sa lower time frame na breaker block. Si breaker block nga pala is an entry model. Okay? So, meron tayong nabuong stop hunt dito. Okay? Yan yung leg 1 natin. Si leg number 2 is this one. Yun yung nag-take ng low nito. So, meron tayong stop hunt. Tapos, leg number 3, ito yung nagko-confirm ng breaker block natin. So, saan nga ba yung possible breaker block natin dyan? This one. Ngayon, meron din tayong fair value gap na na-form dun sa leg number 2. Okay? Kaya high probability siya. Okay? So, dito, nag-confirm si breaker block kasi nag-go above na siya dun sa breaker block na bullish natin. So, pwede ka mag-entry right after confirmation, closure ng candle, or dito sa retracement. And then, pwedeng SL dito, target mo is 1:2. So, ganun siya. Okay? So, ayun lang. I hope it's clear. And if meron kayong questions, chat lang kayo sa group. And ayun lang. Thank you so much and bye-bye.